Lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay palad po natin. Sa kabila po na maulan, tayo po ay patuloy na naririto at nagmimithi na makapakinig ng mga banal na aral na mula sa ating Panginoong Diyos sa katauhan ng ating Apo Conching. Ako po, bagamat hindi po ako ang dapat na facilitate, subalit ako po ang tinawagang mag-facilitator. Ang nais ko pong itema sa araw na ito ay ang pag-aalay. Yun po ang nais kong, at sa kalooban ng Ama, ito po ang ibinahagi sa aking kaisipan na maging tema natin, ang pag-aalay, na magmula nang tayo ay maakay niya sa dakong ito bilang pagbabalik sa Kanya. Ano nga po ba ang ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay upang sa Kanya ay makapag-alay na sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na aral na tayo ay makatalima ano-ano nga po pa ang ating ginagawang pag-aalay. At sa oras pong ito, nais ko pong tawagan upang magbahagi sa atin ang isang alagad, ang ating kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Mirna Andrada. Muli po, dakilang Ama, iniaalay ko po sa iyo ang taus-pusong pasasalamat, ang pagbabalik ng papuri at parangal sa iyong kadakilaan. Salamat po muli sa pagkakataong ito, Ama. At gaya po ng dati, sa tuwinang ako ay bibigyan mong daan at karapatan na tumindig sa harapan upang makibahagi sa gawain mong handog sa aming magkakapatid. Ang samo ko at panalangin sa iyo ay manguna't maghari ka po ganap sa bawat isa sa amin na gagamitin mo upang ang bawat naming pag-aalay ay maging kapaki-pakinabang, gawin mo pong maging makabuluhan. Karampot man, di man sapat ang talino, subalit sa kalooban mo, kahugutan ng lakas ito ng bawat isa at maging inspirasyon sa kanilang buhay pananampalataya. Amen. Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Mabuti po, ano? Pag-aalay. Ang pag-aalay ay maraming ibig at nais ipakahulugan. Ano po? Pag-aalay ng iyong sarili sa Panginoon. Pag-aalay sa iyong kapwa. Pag-aalay ng mga bagay, material, pananalapi, at pag-aalay ng mga bagay na makapagdudulot ng galak sa ating mga kapwa. Subalit na pagtuunan ko ng pansin sa aking damdamin ng kung paano yung pag-aalay, kung paano yung sa bawat araw ay niloloob ng Ama na maalayan ko siya. Maalayan ko siya ng karampot kong kakayanan, na ang kakayanan din namang ito ay mula sa kanyang kabutihan. Amen po ba? Kaya tinawag niya ako upang mag-alay ng awitin. Tama po ba, mahal na kapatid? Kaya po, hindi ko na pakakahabaan ang aking paghahayag ng karampot na bahagi sapagkat batid ko
sa bawat araw maraming mga kapatid natin ang nagmimithi na makatindig sa harapan at makapaglahad. Amen po ba? Kaya po muli, nais kong ialay ang awiting ito para sa ating Panginoon. Ang awitin pong ito muli ay isang lumang awitin na pangatlong araw po ngayon na binalak, itinalaga ko na ito'y nais kong awitin. Subalit nung planuhin ko po ito, nung anniversaryo po ng ating mga kapatid sa Mapaniki, bilang Mapaniki chapter sa unang taong paghahayo ng banal na imahen, hindi po niloob ng Ama na ito'y maawit ko. At kahapon naman po, sabi ko, kung loloobin ng Amang muli akong tawagin, aawitin ko po muli ang awiting ito. Subalit hindi po sa akin kaloob po sa ating minamahal na kapatid na Pilar, kaya po hindi ko naman naawit. Ngayon, ito po'y aawitin ko. At kung paano po ako'y nakapag-aalay sa Panginoon sa kalooban niya ng mumunting bagay na mula sa puso. Nais ko rin pong ibalik sa Kanya ang alay na ito sa pamamagitan ng pasasalamat, pagpaparangal, dahil ako ay pinahiram niya ng buhay. At sino ako upang hindi ko ibalik sa Kanya ang papurit parangal? Kaya po, ang awiting ito, para po sa ating lahat. Sino ako? Sino nga po ba tayo kung hindi natin mararamdaman ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagka ang tao
ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halagha ang buhay ko, handog ang buhay kong irang sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hirang sa Diyos ang aking buhay. Kayo at ako tanging handog lamang. Tayo'y may pag-ibig mula sa amang mahal, sa ating pinadama na dakilang Ama. Kaya marapat lamang ito ipadama sa ating kapwa bilang anak ng Ama. Mga kapatid natin sa Kanyang Espiritu, nasa dakong ito tinipon nga tayo. Kaya mga minamahal, habang tayo'y nabubuhay sa mundong iba pa, dami nating kawiran, atin ngang pahalagahan, buhay na sa tipahiran ng dakilang Ama. Sa atin nagbigay buhay, kaya't huwag pang hinaan sa bawat pinagdaraanan, pagkat nariyan ang Ama. Sa atin ay gagabay. Maraming salamat po, Ama. Sabi po sa awitin, sino tayo upang hindi tayo magmahal sa ating kapwa? Sino tayo upang di natin maramdaman na buhay ang Ama, na sa bawat pag-aalay niya, marapat lang na tayo man ay makapag-alay din ng mabubuting bagay na ikalulugod ng Kanyang Espiritu. At gaya nga po ng nasambit ko, ang bawat araw na paggamit sa akin ng ating Ama, ng ating Panginoon, sa kalooban niya na ako po ay makatindig dito sa inyong harapan, kapulutan ng
kaunting inspirasyon ang bawat awit na handog ko sa Kanya at para din po sa inyo. Nawa mga kapatid, ang bawat alay na mula sa kalooban ng Diyos ay huwag nating pagsawaan, huwag nating panghinawaan, huwag nating ikahiya, huwag nating ialay, huwag nating ikahiyang ialay sa ating kapwa ang mabubuting bagay na ating nakamtan at sa ating pag-aalay, malulugod sa atin ang amang dakila. Amen po ba? Kaya po mga kinamahal kong mga kapatid, kapag po tayo ay niloob, tinawag ng Ama, tumindig sa harapan, huwag po tayong mahihiya. Sa tuwin na po, ito'y atas ng Ama na sambitin ko, huwag tayong mahihiya, matatakot, na alalaong baga, baka hindi maganda ang masambit ko, alalaong baga, baka hindi maganda ang tinig ko. Huwag po. Sapagkat kung paano ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan ay nag-aalay, kamti nating galak sa ating puso. Karampot lamang pong pagbabahagi. Hindi ko po ito nakalimutan. Kundi nais ko po pagkatapos kong umawit ay saka ko po sasambitin ito. Noon pong nagmisyon sa Kalantipay, naghagis po ng biyaya ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nakapulot po ako ng kending, kabyak lang po ang laman. Alam niyo po, sa bawat pagtatanto at pagninilay sa nakakamta nating biyaya sa Panginoon at inangkin po natin, panaligan natin na yaon ay kalooban ng Diyos. Sabi ko nga po, sa laksa-laksang bilang ng hain na inihagis ng ating minamahal na Apo Kunching, ang napatapat po sa akin ay yung kending kabyak. Napakaganda po ng pagkakabiyak. At sadyang yun po ay ninamnam ko habang kinakain ko. Marahil po, Ama, sapagkat ang kabyak ng aking partes ng katawan na may pinahintulutan mo ng karamdaman, ito'y gamot na kaloob mo. Ano po? Sa Kalantipay po ito. At pagkatapos po, bumagsak po tumulo po yung kandila. Alam niyo po yung kandila dito sa partes ng kanang katawan ko, mula dito sa kabyak ng sintido, hanggang paa, hanggang dito po sa kabyak ng aking dibdib, kung saan po ay may kapahintulutan na pinagagaling na po. Dito po tumulo yung kandila. Dito po, dito hanggang sa paa. Pangalawa po yun. At ito po ang dinaratal sa isip ko, inaangking ko na kung paano sinasambit niya para po doon sa may mga karamdamang bukol sa katawan, ano po, na sa tuwin ay sinasambit ng mahal na Apo. Kung ang bundok ay kaya niyang tibagin, kung ang dagat ay kaya niyang tigangin at hawiin, ano pa kaya ang bukol na pinahintulutan sa katawang lupa ang hindi kayang durugin. Kaya inangkin ko po, yung pagpatak ng kandila na yon ay tanda ng pagtunaw. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At ito pa po yung isa, kaganapan naman po ito dito sa Mapaniki. Ako po ay nakisali-sali sa mga kapatid na choir, bagamat hindi na nga po ako nakakaganap at nakakasali sa kanila. Ako po, pag may mga kaparaanan din lamang na kaya ko, ako po'y sumasali. Nag-aawit po kami ng offertory pa lang po pala yun. Sabi ko po sa mahal na guro, bakit hindi tayo sinubuan? Ginitian po ako, hindi, kapatid, offertory pa lang yung inaawit. Sapagkat nagmimithi po ako at nagnanasa na makasubo po ako ng ostya. At sa pag-angking ko po, tanda ng mahugasan, ang mga kasalanan at yung karamdaman ay malinisan. Mithing-mithi po ako, batid ng Ama. Nung tapos na pong nagsubo, ano na po yung pare, naglimpya na po, nagligpit na, wala po. Subalit, damandam ko yung pagmimithi. Ano po ba't sadyang ang Diyos ay buhay na buhay? Nasaan po ang kapatid? Nasa katauhan po ng ating isang kapatid, mahal na kapatid na alagad, na si kapatid na Dory, ay nakahanay po sila at nakasubo. Malapit po sila sa pagsusubo. Iniudyok po siguro sa kanyang damdamin na ang kanyang tinanggap ay kanyang hinati. Pag nilayan po ninyo, hinati po niya yung ostya. At bahagi po daw ng banal na Espiritu ibahagi sa akin yung kalahati. Mga kapatid,
kung sadyang sa bawat tinatanggap nating kaukulan mula sa ating Panginoon ay ating nanamnamin, ito po ay magdudulot sa atin ng biyayang hindi natin malirip. Isinubo ko po at habang ninanamnam ko po ay damang-dama ko ang pag-ibig ng Diyos na hindi man magsambit ang labi ko, ako'y nagmithi, ipinagkaloob niya. Salamat po sa Ama at salamat po, mahal na kapatid na Dory, sa kapahintulutan ng Ama, bahagi sa inyong Espiritu, isinubo ko po yung kalahating ostya. Bakit po puro kalahati? Natuluan ng kandila ang kalahati kong katawan, mula ulo hanggang talampakan, hanggang paa po. At yung candy kalahati at yung ostya'y kalahati. Inaangking ko po na yun ay pinadadaloy ng banal na Espiritu dito po sa dibdib ko, kung saan sa gawing kanan ay may pinahintulutan. Ramdam na ramdam ko na po ang kagalingang ipinagkakaloob, bagamat may karampot pa'y inaangking ko pong wala na. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At nawa po, bagamat ako'y tinawag lamang upang umawit, galak po sa aking puso na ibahagi ko sa inyo ang mga biyayang nakakamtan ko mula sa kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching, papurit parangalay, muli kong ibinabalik sa Ama. Salamat po. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa iyo, kapatid kong mahal. Batid na batid ng Ama ang taos-puso mong pag-aalay. Kaya umaasa po kami na ang kagalingan at kagalakan ay inyo pong makakamtan. Sadya pong hindi ko sinabi na umawit ang aking kapatid sapagkat batid ko po na marami po siyang ilalahad at yun po ay nais niya ang makapag-alay ng awitin at ang mga hiwaga na pinadadama sa kanya ng Ama. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin muli ay isang alagad. Atin pong palakpakan ang ating kapatid na si Tita Belia. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po at ako ay isa sa natawagan na magbahagi sa umagang ito. Ang pag-aalay. Sa bawat araw ay marami po tayong maiaalay sa ating Panginoon. Pagkagising natin sa umaga, mag-aalay na po tayo ng panalangin at magpapasalamat sa Kanya upang lahat ng biyayang Kanyang ipinagkakaloob sa atin ay ating mapasalamatan. Noong pong mga nagdaang buwan, ako po ay nagkaroon ng isang ikangay pagdalisay. At sa pagdalisay na ito ay aking inialay ang aking buhay. Inyalay ko na po ang aking buhay sa ating Panginoon. Pagkat na-detect po na malaki na ang aking bukol sa matris, 9 cm na po. So, kinakailangan kong ipaalis na. Hindi ko po yun pinapansin pagkat kaya ko pa na sa tulong ng Panginoon ay ako'y hindi niya pababayaan at ako'y patuloy niyang tutulungan, gagabayan. Subalit talaga po sigurong ganon, mayroon para sa siyensya at mayroon para dito. So yun doon ako itinuro ng Ama sa ospital. Sa madalit sabi nang ako po ay nandun na sa ospital at dumating na po yung time na ako ay papasok na sa operating room. Dala ko po ang dasalan natin na pamphlet. At sabi ko po sa doktor at mga nurse na nag-aano sa akin, huwag niyong iaalis ito sa aking kamay.
Pagkat anuman at anuman po ang mangyari sa aking sarili, ay ipinagkakaloob ko na po ang aking buhay at isinasalalay ko na po, inaalay ko na po sa dakilang Ama ang aking buhay. Pagkat nun po ay kung ang ating Panginoon nga nag-alay ng buhay para sa atin, tayo pa kaya ang hindi natin niyalay ang buhay natin para sa Kanya? Yan po ang pinagninayan ko. Kanya't patuloy hanggang sa hindi ko na po maramdaman na ako ay nandoon na sa operating room. At hanggang sa makalabas, awa po ng Panginoon, wala po akong naramdaman. Wala akong naramdaman sakit, walang-wala. Pagkat gabay at patnubay ko ang ating Ama. Gabay at patnubay ko ang ating Ama. Nakita niyo ang paghirap niya? Napakalaking paghirap niya para sa atin. Napakaraming paghirap niya para sa atin. Gaano pa kaya yung isang bagay na napakaliit na iyon na aking natamo? So, yun po ay inyalay ko sa Kanya at talagang nagtibay ako at nanalig na hindi niya po ako pababayaan. At yun nga po, awa ng Diyos, nakaraos po ako sa lahat ng iyon. At ngayon ay ito ako sa harap ninyo, malakas na, wala nang nararamdaman sa patnubay at gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Salamat po. Maraming salamat, kapatid, sa napakagandang ibinahagi niyo sa amin. Nawa po ay lubos yung makamta ng kagalingan ng inyong lupang katawan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong tagasunod. Atin pong palakpakan ng buhay na Diyos sa ating kapatid na Amang. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyo lahat. Ang kwampo nating tema ay pag-aalay. Totoo po yung sinabi ni Nana Belia. Yung buhay niya ay naalay na sa Panginoon. Ako man po ay ganun din. Kasi po sa totoo lang po nakaka-4 na taon na akong pinagkalooban ng panibagong buhay ng Ama. Siguro po yung iba hindi na nalalaman na kaya ako napunta rito dahil sa isang karamdaman. Ako po ay na-stroke. Hindi lang po basta stroke. Buong katawan ko po talagang nagkaroon ng damage. Ito pong kamay ko nito, hindi ko po naitataas. At saka po yung pagkain ko, sa ilong lang po nagdadaan. At saka po yung laway ko tumutulo, nakangiwi po akong ganon, at hindi po ako makapagsalita. At sinisinok pa po ako. Pag po hindi ko tinakpan yung isang mata ko, naduduling po ako. Kaya po napakalaki ng naging damage ng katawan ko. Kaya kung pagkasakawan po, hanggang ngayon nga, meron pa akong natitirang karamdaman. Pero yun po sabi nga ng ating nanay, ganyan po yung naging isip ko ngayon. Minsan po sasabihin ko na lang po nakakalimutan ko. Pero siguro po may edad na lang ako, kaya gano'n nakakalimutan ko. Si Nanay Mirna, yun po ang sabi niya. Ako po sa totoo talaga, yun nga pong tema noong nakaraan na paghahanda, talaga pong hinanda ko na yung sarili ko sa Ama. Dahil po, yung pong 4 na taon na pinagkaloob sa akin na buhay, napakasarap na po. Dahil po, dati wala ako sa pamilya ko. Dati, wala ako sa Ama. Ang alam ko lang po, basta akibaylon ako, nagtatrabaho ko. Kumakain ako ng masarap, kahit saang restaurant, nakakain kami. Lagi ako nakaporma. Pero marami po palang kulang. Unang-una nga po sa Panginoon. Talaga pong nakakatulog ako noon na hindi man lang po ako marunong magdasal. Pagkagising ko po, at tapagin ko yung paglilinis ng sasakyan.
Hindi man lang po ako nakapagpasalamat sa Panginoon. Pero ngayon po talaga pong, eka nga po hindi man po naibigay yung 100%, pero pinipilit ko pong maging 100% sa Ama. Ngayon po bago ako matulog, nakapag-chat-chapit po ako. Pagkagising, chat-chapit po ako. Talaga pong, kumisan po pagka kumikirot yung aking muka sa aking, yung katawan, ang kabiyak ng katawan ko, nahiga na po ako, hindi po nakapag-chat-chaplet. Pero hindi po nakatulog. Hanggang di ako nag-chat-chaplet, kaya po tumatayo uli ako at nagpupunta po ako sa imahe ng Divine Mercy. Nag-chat-chaplet po ako. Pagka-chaplet ko naman po, ay, timano, tulog na tulog ako. Hindi ko na po nararamdaman yung kumikirot. Pag nagising ako sa ating gabi, may kirot, iihilang ako. Pagka-ihi ko, hihiga ako, tulog na naman po ako. Pagkagising ko sa umaga, ayun, papasalamat ako sa Panginoon dahil yung kirot na naramdaman ko nung ako yung unang matulog, hindi ko na po na baliwala po. Ganun po, mga kapatid. Basta po, kung ano man po yung ating nararamdaman, ang kinina po natin magaling na tayo. Wag po tayo mag-alinlangan dahil tapat nating hiningi sa Panginoon, tapat nating angkinin. Ilang po't maraming salamat. Napakapalad po ninyo, kapatid. Umasa po kayo na sa tuwin na ang Ama ay patuloy na gagabayan kayo at bibigyan ng kalakasan. Amen po ba? Ang susunod ko bang tatawagin ay isang kapatid natin na mag-aalay ng awitin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa ating kapatid na si Annalie Punso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pag-aalay. Kahapon po ang kinanta ko pag-aalay po iyon yung kunin na tanggapin. Subalit nung inano po niya sa akin kahapon, pwede na ba kayo? Iyon nga kako kakantahin ko po. Kanina kahapon yun po ang kakantahin ko kako. So sabi ko, pwede yun. Nala naman kako hindi po pwede. Ano po? Pag-aalay. Pag-aalay na kung walang udyok, amen po ba? Kung walang patnubay at gabay ng Panginoon, pamamagitan ng Espiritu, marahil wala pong lahat tayo dito. Amen po ba? Nandito tayo sapagkat may panawagan sa atin. Amen po ba yon? Kung walang nag-uudyok sa atin, kung walang panawagan, kung walang humihila sa atin dito, nandito po kaya tayo? Marahil wala po. Ano po? Sapagkat ang iba ay merong mga ginagampanan, ang iba ay, siyempre, masarap pong matulog. Ano po? Masarap pong magstay sa bahay. Subalit ng dahil may udyok sa atin, nandito po tayong lahat. Amen po ba? Gayon na lamang po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon sapagkat gayon na lamang po ang pagmimithi niya makapaghandog at makapag-alay sa ating lahat. Amen po ba? Pag-aalay na walang kapapantay na kahit sino paman. Amen po? Pag-aalay na walang hinihintay na kapilit kundi ang siya ay kilalanin. Amen po ba? At tanggapin sa ating mga buhay. Bilang isang alagad po, kagaya po ng sinambit ko, kung walang panawagan, kung walang udyok, wala po kaming lahat dito. Amen po ba? Nang dahil kung papaano minsan naging tema po ang yung konsensya po ba, yung budhi na tinatawag, siya po iyon. Siya ang tumatawag sa ating lahat dito, sa aming lahat dito. Kaya po kami nagbabata, naghahandog at nag-aalay sa ating Panginoon. Amen po ba?
in return naman po sa aming ginagawang pagbabata, paghahandog at pag-aalay sa Panginoon, hindi niya po kami pinapabayaan. Amen po ba? Sa kabila ng pinahihintulutan niya ang mga pagdalisay, ay nandito pa rin po tayong lahat. Amen po ba? Sapagkat gayon tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po? Kaya po, para po sa inyong lahat at siyempre po sa ating Diyos na buhay. Kung alam niyo po itong awitin na to, ano po, pwede po kayong sumabay. Take, O Lord, this offering with hands outstretched, imploring.